Magandang araw po, Miss Hart. Ako po si Denise, 28 years old. Nagtatrabaho sa isang law firm dito sa Quezon. Sa edad kong 28 ay dalaga pa rin po ako. Sa totoo niyan, ay no boyfriend since birth pa rin ako. Ayoko yung tipo na magpapakasal ka lang dahil sinabi ng iba o magbo-boyfriend ka lang dahil nadala ka ng panandalian mong excitement at saya. Mas okay pang manahimik na lang sa bahay kaysa mapunta sa isang maling relasyon. Ngunit Miss Hart, ganun po ang nangyari sa akin. Taga Pangasinan po talaga kami at ako lang ang nandito sa Quezon. Gawa na rin po ng trabaho ko kaya wala akong ibang kasama kung hindi ang kaibigan kong si Janine. Nakasabay ko po siyang lumuwas noon dito. Pero sa ngayon ay nasa Dubai na po siya. Nagtatrabaho bilang isang OFW sa isang flower shop doon. Naiwan po ako dito sa Quezon, pati na rin ang asawa at anak niya na minsan ay dinadalaw-dalaw ko. Si Ramil at si Ronron ang asawa at anak niya. Sa akin na po ibinili ng kaibigan ko ang mag-ama niya dahil alam niyang wala naman akong pamilya dito kaya naging sandigan na din talaga namin ang isa't isa. Ronron, ito yung baon mo mamaya ha? Meron ka ditong inumin tas ipinagbaon din kita ng prutas. Nandito lang sa lunch bag. Yung ulam mo hotdog at saka ham. Bilin ko sa kanya bago ihatid ni Ramil sa school. Nako, spoiled na spoiled sa tita Ninang. Baka masanay kami sa ganyan, Denise. Mahirap na. Biro ni Ramil. Niyakap ko si Ronron at saka inayos ang buhok niya. Kahit masanay pa kayo, okay lang. Hindi naman ako magsasanay na asikasuhin ito eh. Diba, Ronron? Masaya kaming naghiwa-hiwalay at nagsipasok sa kanya-kanya naming trabaho at paaralan. Ganun po ang nakasanayan namin, Miss Hart. Kalapit lang po ng inuupahan ko ang sa kanila. Kaya ang ginagawa namin kapag umaga pagkatapos ng mga gawain ko, pinupuntahan ko sila para tignan kung ano pa ang hindi nila nagagawa. Tapos ipaghahanda ko na rin sila ng babaunin nila sa trabaho at sa eskwela. Yun na po ang naging toka ko kasi hindi rin naman maasikaso pa ni Ramil sa dami din ng kanyang ginagawa. Uy friend, tingnan mo yung bagong pasok ko. Ang gwapo. Bagay kayo niyan. Udyok ng katrabaho kong si Arlene habang itinuturo niya yung bagong pasok sa opisina namin. Sino ba yan? Mukhang fresh graduate naman te. Baka bata pa yan. Sagot ko naman. Ano ka ba, hindi no? Hindi fresh graduate yan. Tingnan mo. Baby face lang pero 30 years old na daw yan. Bulong niya. 30? Gulat kong sigaw. Oo nga, ano ba? Huwag ka namang maingay. Sabi ni boss, 30 years old na daw. Galing dun sa Maine. Pinapunta rito para tulungan tayo sa opisina. Para daw mas maging effective yung ginagawa nating marketing. Paliwanag niya. Wow, mukhang bigatin ha. At pinadala pa rito para turuan tayo. Komento ko. O, di ba? Doon pa lang. Big shot ka na kaya hindi ka nalugi dyan, friend. Alam mo, ikaw na lang kaya. Ikaw yung may type eh. Biro ko sa kanya. Baliw ka? May asawa ko eh. Kung wala lang, bakit ba hindi? Hindi naman niya malalaman eh. Wala namang magsusumpong. Question ko. Ay nako, ikaw din isa. Huwag ganyan ang mindset. Mahirap ang ganyan. Bigla siyang nagseryoso. O kaya nga, huwag mo kang itinutulak kung kani-kanino. May iba kaya akong gusto. Aba, totoo ba yan? At sino naman yan ha? Baka naman may boyfriend ka na, hindi ko lang alam. Dapat ako yung unang makakaalam ha pag may boyfriend ka na. Paniniguro niya. Hindi ko pa boyfriend. Basta soon, malalaman mo din, hintayin mo na lang. Biro ko kahit wala naman talaga. Kinagabihan, busy ako sa pagluluto ng hapunan nung tumawag ang kaibigan kong si Janine sa asawa niya. Kamusta kayo dyan, love? Kumain na ba kayo ni Ron? Maraming assignment, no? Nakakwentuhan ko siya kanina eh. Nauna siyang nakauwi sa'yo. Oo nga, love eh. Ang dami niyang ginagawa ngayon. Hindi pa kami kumakain. Si Denise na nga yung nagluto kahit nakakahiya. Magpapahinga lang ako saglit. Sobrang pagod na yun eh. Ang daming pinapagawa sa amin sa opisina. Ganun ba?
Okay lang man ba kayo dyan? Natanggap nyo na ba yung padala ko? Oo love, okay na. Thank you ha. Teka nga, tingnan ko nga ulit yung sala. Oo bakit naman ang gulo ng mga gamit nyo dyan? Habang nakatutok sa sala ang video call. Napatingin si Ramil sa paligid at bahagyang napakamot sa ulo. Hindi naman love, nagliligpit naman kami ni Ron dito. Talaga ba? Taas kilay na sagot ni Janine. May mga damit akong nakikita sa sofa. Tapos yung bag at mga gamit ni Ron, nakakalat sa sala oh. Gagamitin pa kasi niya yan mamaya kaya hindi ko muna itinabi. Ayan na naman ang dahilan mo. Reklamo ni Janine. Hindi naman sa ganun love, busy lang talaga minsan. Tsaka pagdating ko, sobrang pagod na din talaga. Napabuntong hininga ulit si Ramil. Pasensya ka na love, susubukan kong mas maging maayos. Huwag mong subukan. Gawin mo talaga. Para naman pag uwi ko, hindi ako mabibigla sa kalat. Napangiti ng bahagya si Ramil. Oo na love, maglilinis na kami mamaya. Siguraduhin mo ha. At pakisabi dyan sa anak mo, iligpit ang mga gamit niya pagkatapos mag-aral. O sige, siya. Sasabihin ko. O sige, kailangan ko nang bumalik sa shop. Mag-iingat kayo dyan ha. Ngunit bago pa makadagdag si Ramil ng sasabihin, naputol na ang tawag. Naiwan siyang nakatitig sa cellphone bago dahan-dahang napabuntong hininga. At tumingin sa magulong sala na kanina pa nila pinag-uusapan. Lumapit ako sa kanya at inabutan siya ng isang tasa ng bagong timpla na kape. O Ramil, magkape ka muna. Pagod ka sa trabaho eh. Mag-relax ka muna, hayaan mo na muna yan. Ay naku Denise, yung kaibigan mo talaga. Pagod na nga sa trabaho kahit konting lambing lang muna sana. Hindi pa maibigay. Salamat dito sa kape ha. Kinuha niya ang tasa at saka humigop. Alam mo Ramil, high school pa lang kami, ganyan na talaga si Janine. May pagkamainitin talaga ang ulo. Tapos kapag sinabi niya gusto niya, masusunod agad. As in agad-agad, walang mamaya. Walang bukas. Wala siyang pakialam kung pagod ka o busy ka. Dapat kapag sinabi niya, gagawin mo ora mismo. Ayun na nga Denise eh. Ang layo naman niya sa amin tapos tuwing tatawag siya. Puro pasermo na nga abutin ko. Sa umpisa mabait. Malambing. Tapos kapag may napansin, ayun na. Wala nang tigil na sermon ang ginagawa. Natatawa niyang sabi, wala ka nang maghagawa Ramil. Yan ang pinakasalan mo eh. Biro ko din sa kanya. Denise. Oo nga pala. May papakiusap sana ako sa iyo eh. Sabi niya. Ano yun? Ano kasi? Utal-utal niyang sabi. Tumikim muna siya bago siya nagpatuloy. Family day kasi ni Ron next week. Kailangan daw ng kumpletong magulang para dun sa mga palaro eh. Gusto ko sanang itanong kung pwede ka. Kalahating araw lang naman yon. Magpapasama kami sana sa iyo eh. Bakas ng pagkahiya sa pananalita niya. Sus, akala ko naman kung ano na. Syempre naman, akong bahala. Anong araw ba yon? Para makapaglib ako sa trabaho. Sa Webes. Pero kung may trabaho ka, okay lang. Kami na lang. Ipakikiusap ko na lang sa teacher niya. Ibig mong sabihin, aatid si Ronron na nag-iisa lang ang magulang. Hindi ko naman yata papayagan yun. Magli-leave ako ang bahala. Dumating nga ang araw ng family day ni Ronron. Gaya ng inaasahan ay halos kumpleto ang pamilya ng lahat. O kita mo? Kawawa naman ang inaanak ko kung wala ako rito. Siya lang yata ang hindi kumpletong magulang kung sakali. Nagulat ako nang akbayan ako ni Ramil. Yun na nga eh. Salamat talaga Denise ha. Hulog ka talaga ng langit sa aming mag-ama. Napalakas ang tibok ng puso ko. Hindi ko akalaing maririnig ko ang mga salitang yon sa kanya. Wala yun, ano ka ba? Kaibigan ako ni Janine. At ninang ako ni Ron. Bumaling naman ako kay Ron. Paano, tara? Sali na tayo sa mga laro. Excited ka na ba? Tanong ko sa bata. Naging busy, masaya at exciting ang buong araw namin, Miss Hart. At sa paglipas ng mga araw na yon, hindi ko maipagkakaila na napapalapit na kami ni Ramil sa isa't isa. Napapansin ko rin ang mga titig na lampas sa dapat.
Ang mga pasimpleng hawak na nagbibigay rin sa akin ng kakaibang pakiramdam. Isang araw, panay ang ring ng cellphone ni Ramil pero napansin kong hindi niya ito pinapansin. Makikisabay na akong maghapunan noon dahil maaga akong nakauwi. Ramil, tumatawag yata si Janine. Hindi mo ba sasagutin? Bago tayo maghapunan. Tanong ko. Pagod na pagod ako eh. Sakit ng katawan ko tapos bubungangaan lang ako niyan. Masama pala ang pakiramdam mo. Bakit hindi ka nagsabi sa akin? Para ka bang lalagnatin o tatrangkasuhin? Nag-aalala kong tanong sa kanya. Oo eh. Sobrang sakit din ang ulo ko. Sambit nito. Teka lang. Kukuha ako ng gamot. Mauna na kayong kumain dyan. Sinigang naman yan, sakto. Makakahigop ka ng sabaw. Pumunta ako sa kwarto nila at saka naghanap ng gamot. Noong gabing yon ay inasikaso ko si Ramil. Aalis na sana ako pero bigla niyang hinawakan ang palapulsuhan ko. Janine, dito ka lang. Mahina niyang bulong. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon, Miss Hart. Dapat ba akong matuwa dahil ayaw niya akong umalis? O dapat ba akong masaktan dahil akala niya ako si Janine? Dahil sa lakas ng pagkakahila niya, ay napaibabaw ako sa kanya. Iminulat niya ang kanyang mga mata at dahan-dahan akong hinagkan sa labi. Hindi ko na rin napigil ang sarili ko noon, Miss Hart. Tumugon ako sa halik niya. Hanggang sa mamalayan ko na ako na ang nasa ilalim. Sa gabing yon, naibigay ko ang 28 taon ko nang iniingatan. May nangyari sa amin ng aking kumpare na asawa ng aking matalik na kaibigan. Miss Hart, hindi ko naman po ipagkakaila na talagang nahulog na ako sa asawa ng kaibigan ko. Ang totoo po niyan, matagal na. At pakiramdam ko nga, ako ang inagawa ni Janine. Ang kwento po kasi talaga namin ay ako ang unang nakakilala kay Ramil. Nasa isang pasyalan po kami noon dito sa Quezon. Nang lapitan ako ni Ramil at humingi ng tulong. Kinuha niya rin ang phone number ko noon. Pero nung lapitan kami ni Janine, ay mabilis niyang kinuha ang phone number ni Ramil. At base sa mga kwento nila, ay si Janine ang nangulit kay Ramil. Kinabukasan, wala pang liwanag nang lumipat ako sa unit ko. Mahimbing pa ang tulog ni Ramil, kaya dahan-dahan ang pagkilos ko. Pagkatapos kong mag-shower, ay hindi na ako dinalaw ng antok. Hindi ako makapaniwala sa sarili ko na naibigay ko yon sa taong hindi dapat. Ngunit may parte sa akin na hindi nagsisisi, Miss Hart. Nang dumating ang kaarawan ni Ramil, ay binitbit ko pa rin ang cake na binili ko dahil alam kong gagabihin na ako ng uwi at wala na akong mabibilhan pa. Pagdating ko, 11:00 na ng gabi at nagdadalawang isip pa ako kung dadalhin ko yon sa kabilang unit. Kinuha ko na lang ang cellphone ko at nag-type ng message para sa kanya. Happy birthday, Ramil. May binili kong cake para sa'yo. Bati ko kahit hindi ako sigurado kung gising pa siya. Maya-maya lang ay nakarinig ako ng mahinang katok. Pagbukas ko ay si Ramil. Hi, happy birthday. Akala ko tulog na kayo eh. Halika, pasok ka. Ako, gising pa. Si Ron, kanina patulog. Kaalis-alis lang din ang mga kasamahan ko. Alam mo na, tumagay kami ng konti. Akala ko, nakalimutan mo na eh. Mabilis niyang sabi pero hindi niya mapigilan ang ngiting gumuguhit sa mga labi niya. Kasi naman may kliyente ako kanina. Napatagal kami. Sabay lapit ko sa table at kinuha ang cake at saka ako sinindihan ng kandila. Thank you. Nag-abala ka pa. Hinipan niya ang kandila at saka kami umupo sa lamesa. Maya-maya ay hinawakan niya ang kamay ko. Maraming salamat, Denise. Walang anuman. Ano namang regalo ang nareceive mo galing kay Janine? Nakangiting wika ko. Ayun, binati din ako kanina. Pero busy din siya kaya hindi rin kami nakapag-usap ng maayos. Ano, magiinom ba tayo? Sabagay, Sabado naman bukas, walang pasok. Yaya ko sa kanya. Nagsimula na kaming mag-inom hanggang napunta ang usapan namin sa nangyari sa amin nung nakaraang linggo.
Hindi na tayo nakapag-usap mula nang nangyari yun. Akala ko, iniiwasan mo na ako eh. Sabi nito sabay haplos sa pisngi ko. Hinawakan ko yon at ibinaba. Alam nating mali yun, Ramil. Masasaktan si Janine kapag nalaman niya. Hindi naman niya malalaman eh. Lumapit pa siya sa akin. At saka, mag-iingat naman tayo. Niyakap niya ako ng mahigpit. Pero minsan, may mga yakap na mas mapanganib pa kaysa halik, Miss Hart. Dahil sa isang yakap, pwede mong maramdaman ang mga bagay na matagal mo nang itinatanggi. At yun nga ang nangyari. Naulit ang gabi ng pagkakasala naming dalawa. Punong-puno ang bawat galaw namin ng pananabik. Ngunit kasabay nun ay ang konsensya na umuusig naman sa akin. Sa mga sumunod na araw, kapag pumupunta ako sa bahay nila, iniiwasan kong mapag-isa kaming dalawa. Akala ko makakatulong yon. Akala ko kusang mawawala ang nararamdaman ko. Pero habang pilit kong nilalabanan, lalo lang akong nasasaktan, Miss Hart. Mas mahirap pala ang umiwas sa taong araw-araw mong nakikita. Mas mahirap kalimutan ang taong naging bahagi na ng buhay mo. Lumipas ang ilang linggo. Isang gabi, biglang dumating ang balitang ikinagulat naming lahat. Uuwi si Janine para sa mahabang leave. Nang marinig ko yun, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Dapat matuwa ho ako. Pero ang totoo, Miss Hart, natakot ako. Natakot akong mawala ang lugar ko sa buhay nilang mag-ama. Natakot akong bumalik ang lahat sa dati. At doon ko nga napagtanto kung gaano nakalalim ang pagkahulog ko sa asawa ng aking kaibigan. Pagdating ni Janine, masayang masaya si Ronron. Halos ayaw nitong bumitaw sa kanyang ina. Si Ramil naman ay mukhang masaya rin. Pero bilang taong nakakakilala sa kanya, napansin kong may kakaiba. May distansya at may pagkailang. Unti-unti kong nakitang sinusubukan nilang ayusin ang relasyon nila. At habang ginagawa nila yon, pakiramdam ko naman ay unti-unti na akong nawawala. Isang araw, habang naroon ako sa unit nila, Denise, pwede ba tayong mag-usap? Kahit kinakabahan ay sumagot ako sa kanya. Ikaw naman syempre naman, para ka namang iba. Pakiramdam ko noon ay may alam na siya. Pero hindi, at may iba pala siyang sasabihin. Salamat ha? Napatingin ako sa kanya. Ha? Salamat. Salamat sa pag-aalaga mo sa mag-ama ko habang wala ako. Nakangiting wika niya na walang bahid ng pagdududa. Nakita ko kung gaano kalaki ang tiwala niya sa akin, Miss Hart. Ang tiwalang unti-unti kong sinira. Hindi ko napigilan ang sarili ko at niyakap ko siya ng mahigpit. Pag-uwi ko sa aking boarding house, umiyak ako ng umiyak. Doon ko unang inamin sa sarili ko na maling-mali talaga ang ginawa ko. May isang taong buong-buo akong pinagkakatiwalaan habang lihim ko naman siyang pinagtataksilan sa isip at sa gawain. Kinabukasan, gumawa ako ng isang desisyon. Naghanap ako ng lugar na mas malayo at unti-unti ko ring binawasan ang pakikipagkita ko sa kanila. Nagtaka si Ronron, si Janine, pati na rin si Ramil. Pero wala akong ipinaliwanag. Mas mabuti nang isipin nilang naging abala lang ako kaysa malaman nila ang totoo. Bago ako tuluyang lumayo ay nag-usap pa kami ni Ramil. Salamat. Napangiti ako ng mapait. Para saan naman? Para sa lahat. Tumangulang ako. May mga salitang gusto pa sana naming sabihin. Mga damdaming gusto sana naming aminin. Pero wala ni isa sa amin ang may lakas na loob na magsalita pa. Dahil alam naming pareho na kahit mahal namin ang isa't isa, hindi sapat yun para gawing tama ang mali. Hindi lahat ng pagmamahal, Miss Hart, ay dapat ipaglaban. May mga pag-ibig na kailangan mong pakawalan dahil kapag ipinaglaban mo, may mga taong masasaktan na walang kasalanan. At isa na roon ang inaanak kong si Ronron. Lalo na ang aking kaibigan. Makalipas ng ilang buwan, tuluyan na po akong lumayo.
Hindi ko alam kung naibalik na ba nila ang kanilang dating samahan. At marahil, mas mabuti na ring hindi ko na malaman. Dahil ang kwento namin ni Ramil ay hindi kwento ng dalawang taong pinagtagpo para magkatuluyan. Isa itong kwento ng dalawang taong nahulog sa maling panahon. Miss Hart, natuto akong tanggapin na hindi lahat ng gusto ng puso ay dapat sundin. At kung may natutunan man ako sa lahat ng ito, yun ay ang katotohanang ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung gaano mo kagusto ang isang tao. Nasusukat ito sa kung gaano mo kayang lumayo para hindi siya masira. At sa huli, hindi lahat ng pag-ibig ay regalo. May mga pag-ibig na dumarating para turuan ka ng leksyon. At ang leksyon na natutunan ko ay huwag mong kunin ang isang bagay na hindi para sa'yo. Dahil kahit makuha mo man ito sandali, kapayapaan ng isip mo naman ang kapalit. Hanggang ngayon, Miss Hart, ay nananatiling lihim ang gabing yon, lalo na sa kaibigan kong si Janine. Dito ko na po tatapusin ang sulat ko, Miss Hart. Lubos na nagpapasalamat, Denise.